Bili tayo ng 3 piraso. Natapos na natin. Kaya natin yung ating isda ko na yung ating tinanim na pizza mga idol. Ang ganda. So, ito yung ating kukunin. Yo, what's up mga ka-idol? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. At welcome back na naman sa ating YouTube channel. And magandang umaga po sa inyong lahat mga ka-idol. At napapansin nyo, nagbibisikleta tayo maagang maaga. Time check tayo mga ka-idol, 4:50 ng umaga. So maliwanag na dito sa Japan. So for today's video mga ka-idol, samahan nyo kami ni Mrs. Ann. Yan si Mrs. Ann sa likod. Papunta kami ng isdaan. Kasi mas masarap magpunta ng isdaan pag maaga. Kasi marami daw ang isda pag maaga. So try natin pumunta ng isdaan. So let's G! So yun na nga mga ka-idol. At bali 15 minutes yung aming pagbibisikleta ni Mrs. Ann papunta dyan sa may isdaan. So fast forward tayo mga ka-idol. Andito na tayo sa may isdaan. Wow. Alright mga ka-idol, at andito na tayo. Hanap lang tayo ng mga parkingan. So dito, yan, park muna tayo dito. Oops. So andito na tayo mga ka-idol. Ayan. So parang walang tao. So marami na naka-display. Ayan. Sana may mabili tayo mga ka-idol ng isda. Ayan lobo. 900. Oh. Pamprito. Ang sarap yan. Oh. Kaso lang walang nagbabantay. Kukunin lang kaya namin dito. So ikot muna tayo mamaya na. Balikan lang natin yan. Alright. Oh. Hanap tayo ng mga ibang isda. Baka may bisogo dito. Bibili tayo ng bisogo kasi masarap sa bawan yun. Sana may mahanap tayo. Marami na palang ano yun. Oh. Prawn. Yan. Bili ka? Isang. Yan. Sarap niya no, lalaki. Okay, gozaimasu. Oh. Yan. Kabili na tayo first. Unang bili mamaya. Tapos hanap pa tayo ng iba. Ayan labo. Kaso lang ang laki oh. 2,250. Ang lalaki naman. Ha? Sa dulo. Hindi, maaga pa naman. Maaga pa. So, inagaan na namin magpunta dito sa may isdaan mga idol. Para makapili tayo ng maayos. Kasi maya marami ng tao dito. So, bago pa lang sila nagbukas lahat. Kaya yung iba maaga pumupunta dito. Oh, lalaki oh. Ito lang ba 300 lang, 300 isa. Parang ano na. Yan, yellow pin. Ayan. Sarap po. Bilhin natin yung isa. Sumasen. Ayan. May ano pa. Busy pa yung nagbabantay si nanay. So, kuha tayo ng isa nito. Bilhin natin yung isa kasi 2,000. Nalabo ka ng isa.
Baba na siya. Yan. Yan, 2,100. So, yan kinuha na ni Mrs. Ann. Wow. Nissin ni Hakuyen. So, 2,100 yen ang isang piraso. At saka dito, bili tayo mga 3 piraso. Ayan. Alright mga kadol, at pauwi na kami ni Mrs. Ann. At tapos na kaming namili ng isda. So, hindi na namin inantay yung darating pang ibang isda. Kasi time check, mag-alas 6 na. So, need namin umuwi na. Para maluto din natin yung ating binili na isda. Sarap ng maguro. 2,100 lang. So, let's go mga kaidol, pauwi na tayo. Alright mga kaidol, at nakauwi na kami dito sa bahay. At ito na yung ating nabili na isda. Yan. Ang laki ng sabit. Oh, di ba? Laki na maguro. So, kailangan natin linisan yan. At saka, mayroon kaming nabili. Yung 3 ano. Yan. Tapos, kanina. So, linisan lang muna natin itong maguro, mga kaidol. Tapos, yung ulo niya mamaya, sasabawan natin. At yun mga kaidol, inumpisahan ko lang tanggalan ng palikpik yung ating nabili ng maguro. Siyempre, ang kailangan natin tanggalin yan kasi hindi naman natin makakain yan. At itatapon din natin yan, magkabilaan yan. Tanggalin lang muna natin mga kaidol. Right, at yung ating kutsilyo parang mapurol ata. Pero hindi naman. Ayan. At saka tinanggalan ko din siya ng kaliskis mga kaidol. Kasi may kaliskis naman yung maguro. Kailangan natin tanggalin yung kaliskis. Baka mabukog tayo yan pag isama natin sa luto. Yan. O, diba? Ayun, natapos na natin. Gayatin yung ating isda na binili. So, yan. Sasabawan natin yan. Tapos, kukuha tayo ng ating tanim na pitsay doon sa labas mamaya. Saka lagay natin sa ating sinabawan na ulo ng maguro, yellowfin. So, si Mrs. Ann na siguro magluto ng sabaw na isda. Ayan na mga kaidol. Naprito na natin yung isda na ating binili kanina. At saka ito sasabawan natin yan mamaya. Ayan. So, takpan natin mga kaidol para hindi tatalsik yung mantika. Yan mga kaidol. Dito tayo sa labas. So si Mrs. Ann may dalang planggana at saka gunting. So yan, malago na to. Kailangan nating kunan para magtubo ulit. So yan, si Mrs. Ann ang kukuha sa ating tanim na tangkong. So pag may tinanim, may aanihin. O, diba? So, yan yung ating ilagyan ng piniritong isda. Siguro sa next video na lang mga kaidol kasi baka hahaba na naman yung video natin. So, yan. O, diba? O. Ang daming tangkong. O. Dito pa o. So, yung ating malunggay, update ko kayo mga kaidol, ayan na. At
bago na yung ano niya, yung dahon niya sa taas. So marami din tong makukuha naming kangkong. So adobuhin natin to mga ka-idol. Pero isda lang yung ating ilagay. Masarap yan. Oh. Kunin mo na lahat para bago yung ano, bago yung lalabas na ano niya. Yan. Tapos dito pa sa baba. Oh, okay lang yan. Nakuan lang. Ayan, di ba? Ay siya makuan o iyahang yung yuta no, dali lang mamala. At saka mga kaidol, pagkatapos ng kuna natin tong kangkong, doon tayo sa likod kasi ipakita ko sa inyo yung ating tinanim na pitsay mga kaidol. Pwede na natin kukunin yung iba kasi malago na siya mga kaidol. Oh, biruin nyo for the 50 yen. 50 yen lang sa Daiso ko lang nabili. Tapos tinry kong tinanim dyan. So sobrang dami niya. Parang hindi na namin masasa ni Mrs. Ann. Siguro ipamigay namin yung iba. Alright. Oh, yan o. Oh, diba marami na. Oh, okay na yan. Yan mga kaidol, andito na tayo sa likod. Oh, mataas na yung ating kamatis. Tapos yung ating pitsay. Oh. So medyo ihid siya dito sa may ano. Mahina at saka yung ampalaya natin, oh, makyat na. So ito transfer ko to. Bali alugbati to. At saka ito na yung ating tinanim na pitsay mga kaidol. Oh, ang ganda. Oh. So ito yung ating kukunin. Kukunin lang natin yung dito sa may gilid. Tapos ititira natin yung sa may gitna para mag-ano pa siya. Tapos ang dito mga kaidol, nasira siya kasi dito ko lang nilagay sa ilalim. So maraming mga insekto. Kaya puro butas-butas yung dahon niya. Saka dito. Yan. Pero ito mas ano siya, hindi siya ganong nasira ng insekto kasi nilipat ko siya eh. Tapos inisa-isa ko siya. Tapos ito talaga oh. Ito yung pinatubuan natin na hindi ko tinanggal. Kasi wala na akong lalagyan. Kaya dikit-dikit sila. So, kukunin natin yan mga kaidol. So, Mrs. Ann, dito ka muna umpisa. Oh. Ilalim lang. Di siya tanang tanggalon. Hindi. Yung ano lang. Ano o? Oh, yung mga ganito. Sagot lang. Ito oh. Yan, hanggang dito. Iiwanan mo siya ng ano. Mga 3 or 4 na daon. Tapos yung sa ilalim nyo, kunin mo yan. Diyan mo lang ilagay. So, yan. Ah, ang ganda. Ah, diba? Trim. Tapos pamigay natin yung ibang mga kaidol. Kasi sobrang dami oh. Yun, legit siya. 450 yun. Ang daming pitsay. Ah, diba? Kaya dito. Lagay natin dyan sa ilalim. Si Mrs. Ann na maglagay. Tapos dito oh. Yung sa lupa na tinanim ko, mga butas-butas yung dahon nila kasi may mga insekto. Kaya mas maganda pala pag sa ganito mo lang itanim. Tapos nakahang siya. Hindi siya maano ng insekto. Napakainam talaga mga ka-idol pag mayroon kang mga tanim. At saka yung puno ng sayoting 1 piraso, yan malago na din siya mga ka-idol. So bali dugtungan ko yan ng gapangan mga ka-idol. Papunta doon sa may gilid ng wasing. Yan. At ilalagpas natin sa tao. At siyempre mga ka-idol, dito din sa may tinanim natin na ampalaya. So bali dugtungan din natin yan para may gapangan siya sa taas at maganda tingnan. Tapos hindi natin iabot dito sa labasan ng hangin ng aircon kasi mainit yung labasan ng hangin ng aircon, di ba mga ka-idol? At si Mrs. Ann, yon, harvest pa rin ng pitsay at ang taba ng dahon ng pitsay. At tapos na namin kunan yung ating pitsay na tanim. Yun oh. So bali tinirhan lang ng 3 or 4 na ano na tangkay. So tsaka ito yung
mga hindi na magagamit, kasi may mga butas siya. So, yan, bali ano natin to, i-compost natin to, at saka gawin din natin yung pataba. So, yan, nilipat ko sila doon kasi dito may gagawin din ako dito. So, yan mga kaidol, at pakita ko sa inyo yung ating nakuha na mga gulay. So si Mrs. Ann andun na sa loob, dinala niya na yung ating na-harvest. At ito na yung ating na-harvest na pitsay. So sobrang dami niyan mga kaidol. Kaya ba yan ubusin isang luto, at saka itong kangkong, isang lutuan na yan. Ang dami diba? Ayan. At least may nakuha na tayo. Unang harvest sa aming tanim ni Mrs. Ann. Ayan siya, nag-cellphone. So magluluto na tayo mga kaidol ng isda, sinabawang isda. Wow, sarap, sinabawang isda. So ito na yung pitsay. Yan yung ating ulam mamaya. So bali, sa sobrang dami ng mga kaidol, binigyan ko din yung tito ko dito sa kabilang bahay. At saka ito, may sa plastic, nilagay ko din yung iba. So ibigay ko kay Utol. So labas tayo mga kaidol. So antayin natin si Utol dito. Yan, time check tayo mga kaidol, 8:40 na ng umaga. So bigay natin kay Utol yung iba para libre din sila sa gulay. Ayan, para maraming makatikim sa ating tinanim mga ka-idol. Hintayin na natin si Utol saglit. Dito na si Utol. So linggo-linggo andito yan si Utol. Alright. Oops. Palit tayo. Palit kami Arigato. May ampalaya. Tapos sa kanya pitsay. Palaya, tag-isa tayo. Okay, ingat. Hindi ka na magkain. May sabaw na isda doon. Maguro, galing sa ano. Ayan. Sige, ingat. Okay. Bye bye. Ayan. So, yun lang yung dinaanan niya dito. Yung ating binigay na pitsay. Saka binigyan din tayo ng ampalaya. So, yun. Palit daw kami. Alright. Kain mga kaidol. Yan sinabawang isda. Wow, sarap. Tapos piniritong isda. Unang kain sa pitsay. So, kain tayo mga kaidol. Sarap Siyempre, unahin natin yung gulay. Namis to. Sigurado kasi walang mga chemical na nilagay. Yan. Sarap. Kain tayo. Tapos yung ilopin na isda, sarap. Yung kangkong mga kaidol, sa next video na lang yun. So kakain lang kami mga kaidol, no? So dito ko lang muna tatapusin yung ating video. Salamat at nakaabot naman kayo sa dulo nating video. Sa mga bagong pasok dyan, please like and share, and don't forget to subscribe Jed Minder TV. At hanggang dito na lang mga kaidol. I love you all. God bless you all. Mag-ingat kayo palagi. Bye-bye.